Hello po Sir L. Ako po si Edgar, pero Egay po ang tawag sa akin ng mga kaibigan at kapitbahay. 52 years old na po ako at mekaniko sa isang maliit na talyer dito sa Quezon City. Mag-isa ko lang po sa talyer, yung tipong ikaw na ang mekaniko, ikaw na ang taga-sweep, ikaw na ang taga-sagot ng tawag. Pero okay na rin. At least pinagkakatiwalaan ako ng mga suki ko. Taga-Bawan, Batangas po ako talaga. Doon ako pinanganak, doon lumaki. Doon natutong lumangoy sa ilog at mangisda sa dagat hanggang sa magkapamilya at maghanap ng mas magandang trabaho dito sa Maynila. Alam nyo naman ang probinsyano pagdating sa Maynila, una-una maninibago sa ingay sa dami ng tao sa init. Pero ang hindi ko makalimutan ang katahimikan ng probinsya sa gabi. Dito sa Maynila, kahit anong oras, may maririnig kang busina, tao, radyo. Doon sa amin 11:00 pa lang tahimik na ang lahat. Ang maririnig mo na lang, yung mga kuliglig, yung huni ng paniki, yung agos ng tubig sa ilog. Bago-bago pa lang po ako sa channel ninyo Sir L, pero simula nung may nag-share sa akin ng isa sa mga kwento ninyo, yung tungkol daw sa multo sa bus, hindi na ako pinalagpas. Nahook na po ako kasi para bang nakikipagkwentuhan lang kayo sa baryo, yung tipong katulad ng dati naming pagtitipon-tipon sa may tindahan ni Aling Nena, nagkukwentuhan tungkol sa mga hindi maipaliwanag habang naghihintay ng ulan. May ipapakwento po ako sa inyo Sir L. Isang karanasan noong ako'y binata pa. Mga 19 years old. Panahon na yon na ako'y tumutulong sa aking ama sa bukid at kapag gabi sumasama sa mga kaibigan para maglaro ng basket o kaya magtong-its sa may likod ng simbahan. Ito yung panahon na akala mo dahil bata ka pa at malakas ang loob, wala kang dapat katakutan. Yung tipong kaya mong hamunin ng dilim, kaya mong mag-isa sa madilim na daan, kaya mong tumawa sa mga kwento ng matatanda tungkol sa aswang at tikbalang. Pero may mga bagay pala talaga na kahit anong lakas ng loob mo, kahit anong dasal mo, hindi mo kayang ipagwalang bahala. Hanggang ngayon po, 33 years na ang lumipas, kinikilabutan pa rin ako at napapadasal kapag naalala ko ang nangyari sa jeepney ni Manong Bert. Hanggang ngayon, pag sumasakay ako ng jeep sa gabi, napapatingin ako sa rearview mirror. Tinitingnan kung normal pa ba ang mata ng driver. Sa Bawan kasi, hindi tulad dito sa Maynila na 24 hours ang biyahe ng jeep. Doon, may last trip na dapat mong saluhan. Kung mamiss mo yon, either maglalakad ka ng mahigit 1 oras pa uwi o matutulog ka sa terminal hanggang madaling araw. Lalo na sa amin sa medyo liblib na parte ng bayan, ang kinahabugang sakayan ay galing sa palengke. Dadaan ka pa ng ilang baryo, Sumabat, San Andres at Manghinao, bago ka makarating sa amin. Ang huling biyahe palabas ng bayan ay 12:00 ng gabi ang driver na kilala namin, si Manong Bert. Matagal na siyang nagdadrive ng jeepney, yung tipong halos kami mga bata pa, siya na ang naghahatid sundo sa mga magulang namin papuntang palengke tuwing umaga. Si Manong Bert, mga 50 years old na noon, tahimik na tao, bihirang magsalita. Ang jeepney niya kilala namin sa amoy, yung amoy ng gasolina, ng alikabok at ng lumang upuan na balat. Kulay dilaw na may berde, luma na pero maayos pa naman. Ang makina, inaalagaan niya. Tuwing linggo makikita mo siyang naglilinis, nagkakalkal sa ilalim ng hood. Yung gabi na yon, galing ako sa sugal. Hindi naman sugal na malakihan, Sir L. Yung tipong tong-its at puso'y duslang sa may likod ng simbahan, kasama ang mga kaibigan kong sina Boyet at Totoy. Sina Boyet, pinsan ko tahimik pero matapang. Si Totoy naman, kababata ko, malakas ang loob, mahilig makipagsapalaran. Sa sugal, madalas kaming magkakasama. Pag nananalo, sabay-sabay kumakain sa karinderya. Pag natatalo, sabay-sabay ding naglalakad pa uwi na walang pera. Naubos na ang gabi, naubos na rin ang baon naming pera. 11:30 na ng gabi nang magdesisyong umuwi. Ang lakas ng tawa namin, nagkakantiyawan pa tungkol sa mga bluffer sa sugal, kung sino ang nagpanggap na malakas ang baraha pero todo pasa naman pala. Walang kamalay-malay sa kung ano ang naghihintay sa amin. Uy, bilisan natin. Baka maabutan pa natin ang last trip ni Manong Bert ani Boyet. Siya yung laging nag-aalala sa oras. O di ba 12:00 ang alis nun? Sagot ko, sige lakad na tayo. Tara, aba kung maabutan natin swerte. Ayoko nang maglakad pa uwi, sabi naman ni Totoy. Masaya kaming naglakad patungo sa terminal sa may palengke. Madalas ang ginagawa naming yon, maghintay ng jeep pa uwi, magkwentuhan habang nakaupo sa bangketa, tignan ang mga dumadaang sasakyan. Sa araw na yon, excited kami kasi nanalo ako ng konti sa huling round. Mga 20 piso, malaking halaga na sa amin noon. Nag-iisip na ako kung ano ang bibilhin kinaumagahan, pandesal at kape o kaya'y itlog na maalat. Hindi ko alam na sa gabing yon, hindi lang pera ang pwede mong mapanalunan o mawala. Mula bata pa kami,
Laging binabalaan kami ng mga matatanda tungkol sa mga nilalang sa gabi. Yung tipong kapag hating gabi na, wag nang lumabas. Lalo na sa mga daang madadaanan mo pauwi. Yung mga daang madidilim at maraming puno ng saging o yung mga tulay na may ilog sa ilalim. May mga kwento sila tungkol sa tikbalang na tumatawid sa gitna ng kalsada, hinahabol ang mga nag-iisang naglalakad. May kwento rin tungkol sa manananggal na nagiiwan ng kanyang katawan para lumipad sa gabi. At yung pinakatakot namin noon, ang aswang na nag-aabang sa may tulay, nagpapanggap na tao para makasakay sa jeep. Madalas kaming tinatakot ng mga magulang namin. Huwag kayong sasakay sa jeep kung puro babae ang laman, baka mga aswang yan. Tingnan nyo muna ang paa, kung baliktad huwag kayong sasakay. O kaya, kapag may sumakay na hindi nyo kilala, tumawid kayo sa kabilang ibayo. Huwag kayong titingin sa mata. Ang lola ko, si Lola Ising, laging may paalala. Kapag may sumakay na amoy bulok o kaya'y walang anino sa liwanag ng buwan, bumaba na kayo kahit saan. Pero sa totoo lang, ni minsan hindi pa kami nakakita. Lumaki kaming sabi-sabi lang yung mga iyon. Mga kwentong pampatulog, mga istoryang ginagawa ng matatanda para hindi kami magpagabi sa labas. Kaya madalas sagot namin, "Hay naku ma, gawa-gawa lang yan para matakot kami." Lola, wala naman pong totoo dyan. Ang ihip ng hangin lang ang kalaban namin, ang dilim lang ang kinatatakutan namin, hindi ang mga nilalang na sinasabi nila. Kaya pagdating naming sa terminal, wala kaming anumang kaba. Wala kaming dasal na binigkas. Wala kaming agimat na dala. Pero nagkamali kami. Hindi pala lahat ng sabi-sabi ay gawa-gawa lang. Ang mga matatanda hindi nagsasabi ng kwento para lang may mapag-usapan. May dahilan ang bawat babala nila. Dumating kami sa terminal. Isa lang ang jeep na nakapark dun, yung kay Manong Bert. Kulay dilaw na may berde, luma na pero maayos pa naman. Nakapark ito sa ilalim ng poste ng ilaw pero yung ilaw sira-sira na, kumukurap-kurap. Walang tao sa paligid, walang tindang bukas. Ang karinderya sa kanto sarado na. Ang mga tindahan sa palengke, nakasara ang mga pinto. Tanging ang ilaw ng jeep ni Manong Bert, yung headlight na mahina na, ang nagbibigay liwanag sa madilim na palengke. Sumakay kami sa likod. Ang upuan, gula-gulanit na, may butas-butas, may spring na lumalabas. Umupo kami sa bandang gitna. Si Manong Bert ay nasa harap, nakasandalan ang manibela, tila inaantok. Nakayuko siya, yung sombrero niyang kupas ay nakatakip sa muka. Hindi siya nagsalita nang sumakay kami, sumulyap lang sa amin sa rearview mirror. Yung tipong saglit lang, parang tinitignan kung sino ang mga sasakay. Hindi ko na pinansin. Baka pagod lang sa maghapong biyahe, baka antok na. Habang naghihintay kung may iba pang sasakay, napansin ko ang isang bagay. Sa hindi ko malamang dahilan, parang may kakaiba sa paligid. Una, yung hangin. Sa bawaan laging maaliwalas kahit gabi, may simoy ng hangin galing sa dagat. Pero sa gabing yon ang lamig, hindi yung lamig na presko. Yung lamig na may kasamang halumigmig, parang umuusok ang paligid, parang may hamog na bumabalot sa amin kahit walang ulap. Pangalawa, yung tunog, tahimik. Walang kuliglig, yung mga kuliglig na laging naririnig sa probinsya, wala. Walang asong tumatahol kahit nasa malayo. Walang kahit anong ingay na maririnig mo sa baryo. Walang radyo, walang nag-uusap, walang yabag ng tao. Para kaming nasa loob ng isang bula ng katahimikan, isang bula na hindi natatagos ng kahit anong tunog mula sa labas. May pakiramdam ako na para bang may nakamasid sa amin. Mula sa madilim na iskinita sa likod ng palengke, mula sa likod ng mga puno ng akasya sa tabi ng kalsada, mula sa kung saan. Paulit-ulit akong lumingon, sinusuri ang paligid. May anino ba? May gumagalaw ba? Pero walang tao, walang hayop, walang kahit ano. "Oy, Egay, anong tinitingin-tingin mo?" tanong ni Totoy. Napansin ang pagkaligalig ko. Si Totoy, laging mapansin. "Wala. Parang may nadaanan lang," sagot ko, binaliwala ang sarili. Baka pagod lang ako. Baka napapraning lang sa kakaisip sa mga kwento ng matatanda. Baka na-imagine ko lang. Makalipas ang ilang minuto, mga 10 minuto na kaming naghihintay, may dumating na isang babae. Nakaitim na bestida. Mahaba hanggang sa bukong-bukong. May dalang maliit na bag, yung parang supot na balat, luma na. Nakabilang itim na may burda. Hindi namin makita ang mukha niya ng maayos. Mabagal siyang lumakad, parang walang ingay ang paa sa semento. Sumakay siya at umupo sa tapat namin, sa bandang pinto. Bahagya siyang ngumiti ng maupo, yung tipong ngiti na parang obligasyon lang. Pero yung ngiti niya, Sir L, hindi umabot sa mga mata. Yung mata niya, parang walang buhay, parang salamin. Parang dalawang butas na walang lalim, walang kislap, walang emosyon. At napansin ko hindi siya kumurap. Kahit isang beses, hindi.
Basta nakatitig lang siya sa kawalan. Pero sabi ko sa sarili ko, baka antok lang. Baka may iniisip, baka nahihiya. Hindi na lang ako nagtanong. Sina Boyet at Totoy, tahimik lang din. At sa wakas dumating na ang huling sasakay. Isang matandang lalaki, mga 60 years old, matangkad, payat, nakasuot ng lumang sombrero, yung uri na ginagamit ng mga magsasaka at makapal na jacket kahit na mainit ang gabi. May dala siyang sako, maliit, parang may laman pero hindi mabigat. Tahimik siyang sumakay at umupo sa may likuran. Malapit sa bumaba ang parte ng jeep sa may pinto sa likod. Hindi siya tumingin sa amin, hindi siya nag-good evening. Basta umupo at tumingin sa labas. Sige, pare, umalis na tayo, sabi ko kay Manong Bert. Medyo naiinip na rin ako. Umupo si Manong Bert, pinaandar ang makina. Umugong ito, parati namang ganon. At umandar na ang jeep. Habang umaalis kami ng terminal, napatingin ako sa relos ni Boyet. 12:30 na. Lampas na sa last trip. Pero okay lang. At least nakasakay na kami. Hindi pa rin kami umaalis kahit lumalalim na ang dilim. Kasi hindi namin alam ang sinasakyan na namin ay hindi na ordinaryong biyahe. Hindi lang kami ang sakay ng jeep na yon. May iba pang kasama, mga bagay na hindi namin nakikita pero ramdam naming nandoon. Sa bandang labasan ng bayan, doon sa may lumang tulay na nadadaanan namin lagi, nagsimula ang kakaiba. Yung tulay na yon, makitid, lumang kahoy at bakal. Sa ilalim, may ilog na mababaw pero madilim ang tubig. Madalas, may mga batang naglalaro doon sa araw. Pero sa gabi, walang lumalapit. Biglang namatay ang makina ng jeep. Hindi naman ito namamatay kay Manong Bert. Subok na yon. Inaalagaan niya yon. Pero sa gabing yon namatay. Parang may pumutol ng kuryente. Parang may sumakal sa makina. At hindi na umandar kahit anong pihit niya. Paandar, patay. Paandar, patay. Ano yon, Manong? Tanong ni Boyet. Medyo nataranta na sa boses. Ewan ko, baka may sira, sagot ni Manong Bert na may halong inis at pagod. Bumaba siya para tingnan ang makina. Binuksan niya ang hood, sumilip. Sumunod kami ni Totoy para tumulong, o at least makita kung ano ang problema. Ako, mekaniko na ngayon, pero noon, wala akong alam sa makina. Sumunod lang kami dahil gusto naming umuwi na. At doon namin nakumpirma na hindi na kami ligtas. Habang nakayuko si Manong Bert sa makina, at ako'y nakatayo sa tabi niya, bigla akong nakarinig ng kaluskos sa may gilid ng kalsada. Hindi yung kaluskos ng dahon na tinatangay ng hangin. Yung kaluskos na may kasamang yabag. Yung tipong may mabigat na gumagalaw sa madilim na parte ng daan. Parang may humahakbang sa tuyong dahon, pero mabagal, sinadya. Sinundan ko ng tingin ang pinanggagalingan ng tunog. Sa gilid ng kalsada may mga puno ng saging at kahoy. Madilim doon. Walang ilaw. Narinig mo ba yon? Bulong ko kay Totoy. Ano? Hindi eh. Pero narinig ko ulit, mas malapit na ngayon. Parang may humihila ng mabigat sa lupa. Bumalik ako sa pagkakaupo ko sa jeep. Hindi ako mapakali. At napansin ko ang babae. Nakatayo na siya sa may pinto. Hindi umiimik. Hindi gumagalaw. Nakatingin sa madilim na gubat sa tabi ng kalsada sa direksyon kung saan nanggagaling ang tunog. Parang may hinihintay. Parang may kakilala siyang darating. Sumunod ang tingin ko sa kanya. At sa dilim na yon may nakita akong anino. Malaki. Parang nakatayo sa dalawang paa pero nakayuko. At gumagalaw ito. Dahan-dahan palapit sa amin. Hindi ko makita ang itsura pero ramdam ko mabigat ito, malaki at hindi ito ordinaryong hayop. Sunod-sunod na kaming inatake ng kaba. Hindi pa umaatake pero ramdam mo ang panganib. Yung tipong gusto mo nang tumakbo pero nakatirik ka sa kinauupuan mo. Lumalakas ang tibok ng puso ko. Paraw kumakabog na sa lalamunan. Sinubukan naming habulin ni Totoy ang anino. Hindi ko alam kung bakit namin ginawa yon. Siguro dahil sa tangang tapang ng kabataan. Bumaba kami saglit, sinubukan naming sigawan yung dilim. Sino yan? Hoy! Sino yan? Sigaw ni Totoy. Pero walang sumagot. Walang tao. Walang hayop. Ang tanging naririnig namin ay ang mahinang ungol na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Parang may masaker na nagaganap sa malayo pero naririnig mo ang daing. At ang ungol na yon, paulit-ulit dahan-dahang lumalakas. Bumalik na kayo sa jeep, sigaw ng matandang lalaki sa likuran. Sa unang pagkakataon nagsalita siya at ang boses niya garalgal parang may hawak siyang buhangin sa lalamunan. Bumalik na kayo. Ngayon na. Hindi na kami nagdalawang isip. Sumakay kaming muli. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may sumabay sa amin pagsakay. Hindi tao, hindi namin nakikita. Pero ramdam naming may pumwesto sa may bandang likod ng jeep. At doon nagsimula ang tunay na gulat. Mula sa gubat may lumabas. Hindi hayop.
hindi tao. Yung anino na nakita namin ay unti-unting nagkaroon ng anyo sa liwanag ng buwan. Yung buwan na biglang lumabas mula sa ulap parang may gustong ipakita sa amin. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang isang bagay na dapat ay hindi ko na nakita pa. Kasing laki ito ng isang matabang baboy, pero nakatayo sa dalawang hita. Yung hita'y baluktot parang sa tao, pero yung paa, baliktad. Yung sakong ay nasa harap, yung mga daliri ay nasa likod. Parang dinisenyo para tumakbo pabalik, para lituhin ang mga humahabol. Para siyang pinaghalong tao at malaking paniki. Yung mga paniki na nakikita mo sa yungib, yung malalaki ang pakpak. Pero wala itong pakpak. Mga braso mahahaba, nakabitin sa tagiliran. Yung balat ay kulay abo, makinis pero may mansa. Parang nabubulok na laman na inasnan para tumagal. May parts na kumikinang sa liwanag, parang may malansang mantika. Yung ulo ay malaki, walang buhok, hugis pahaba. At yung mga mata, Diyos ko, yung mga mata, nanlilisik, namumula, kumikinang sa dilim na parabang mga baga na hindi namamatay. Dalawang ilaw sa dilim na direktang nakatitig sa amin. Yung bibig, Sir El, nakabuka at kita mo ang mga pangil. Hindi lang dalawa, hindi lang apat. Parang pating ang bibig, ilang hanay ng ngipin, lahat matutulis, lahat mahahaba, lahat parang karayom na bakal. May laway na tumutulo, makapal, parang putik. Yung mga kamay, mahahaba din ang kuko, parang panabas na bakal, parang 10 patalim na nakakabit sa dulo ng daliri. At yung amoy. Biglang kumalat ang mabahong amoy. Hindi basta amoy, hindi basta mabaho. Para kang sinampal ng baho ng 1,000 bulok na hayop na pinaghalo sa putik, sa dumi, sa patay na daga. Para akong masusuka. Para akong hihimatayin sa sobrang tapang. Inabot ko ang ilong ko, pero nasa paligid na yon, nasa balat ko na yon, parang may mantika na kumakapit sa butas ng ilong ko. Aswang! Sigaw ng matandang lalaki sa likuran. Yun na yon, aswang yan, magdasal kayo. At kasabay ng sigaw na yon, biglang umatake ang nilalang. Hindi namin siya makita ng maayos kasi ang bilis niya. Parang anino lang na lumulusot sa dilim, parang usok na biglang sumusulpot sa harap mo. Una, hinampas niya si Manong Bert. Hindi namin inasahan. 1 segundo, nakatayo si Manong Bert sa may hood. Sunod na segundo, nasa lupa na siya, duguan ang noo, may malalim na kalmot sa braso. Sumigaw siya, isang sigaw na hanggang ngayon naririnig ko pa rin sa panaginip ko. Sunod, hinabol niya si Totoy. Tinakbo ni Totoy ang may gubat, maling desisyon. Pero buti na lang, sa sobrang dilim hindi siya inabot. Pero naramdaman niya ang hininga nito sa likod, ang init ng katawan nito, ang baho. Sumigaw si Totoy ng malakas. Hindi ko alam kung sa takot o sa sakit. Egay, Boyet, tulong, tulong. Kumuha ako ng isang mahabang kahoy na nasa gilid ng daan. Piraso ng poste na nabali, mga 3 talampakan ang haba. Yun lang ang depensa ko. Wala kaming bolang kristal, wala kaming agimat, wala kaming dasal na kabisado, kahoy lang. Hinampas ko kung saan ko nakikita ang paggalaw ng anino. Paulit-ulit, kaliwang hampas kanang hampas, pero parang walang epekto. Parang hangin lang ang tinatamaan ko. Ang lakas ng nilalang, nang hawakan niya ang kahoy, parang laruan lang sa kanya, binasag niya gamit ang isang kamay. Sa tulong ng natitirang liwanag mula sa headlight ng jeep, yung isang headlight na hindi napatay, nakita kong papalapit siya sa babae. Pero ang babae, Sir El, hindi man lang gumalaw. Nakatayo lang sa may pinto ng jeep, nakatingin sa nilalang. Parang walang takot, parang inaasahan niya ito, parang matagal na silang magkakilala. At sa sandaling yon, sa isang kisap mata, may nakita akong kumislap sa dilim. Sa may baywang ng babae, may anino na gumalaw. Parang may buntot. Parang may mahaba at manipis na lumabas mula sa damit niya. At napagtanto ko, hindi ordinaryong tao yung babae. Kasama siya ng nilalang. Sila ang nanghahagupit sa gabing yon. Ate, babae, sino ka? Sigaw ko. Pero hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya, yung ngiting wala sa mata. At sa puntong iyon, napalibutan na kami. Sa harap ang nilalang. Sa loob ng jeep ang babae at ang matandang lalaki na hindi ko rin alam kung kakampi ba namin o kalaban. Sa likod ang madilim na gubat. Wala kaming takasan. Wala kaming laban. Sa takot at desperasyon, may nakita akong kumikinang sa ilalim ng upuan ng jeep. Isang bote. Basag na bote ng soft drinks na iwan siguro ng pasahero. Yung leeg ng bote, matulis. Parang patalim. Hinawakan ko iyon. Hindi ko alam kung makakapatay ito ng nilalang pero wala na akong pakialam. Kailangan kong depensahan ang sarili ko at ang mga kaibigan ko. Lumapit ang nilalang sa akin. Amoy na amoy ko na siya.
Amoy patay, amoy bulok, amoy libingan. Yung mga matang nag-aapoy diretsyong nakatingin sa akin. Parang sinasabi, ikaw na susunod. At sa huling lakas na natira sa akin, sinaksak ko siya sa tagiliran. Sumirit ito ng napakalakas. Yung tipong tili ng paniki pero libong beses pinalakas. Tili na tumagos sa buto ko, na umalingaw-ngaw sa buong baryo. At doon naglaho ito. Hindi nagliyab, hindi bumagsak na may dugo. Naglaho lang sa ere, parang usok na tinangay ng hangin, parang anino na sinipsip ng dilim. Ang babae, wala na rin. Paglingon ko sa kinauupuan niya, bakante na. Nawala kasabay ng nilalang, parang multong pinatay ang ilaw. Tumakbo na tayo, sigaw ko. Hindi na namin hinintay pang makita kung ano pa ang mangyayari. Tumakbo kami paalis doon. Iniwan namin ang jeep, iniwan namin si Manong Bert na sugatan. Sana ay pinatawad niya kami, pero sa sandaling yon ang utak namin takbo lang. Iniwan namin ang matandang lalaki, kung tao man siya. Tumakbo ng walang lingon. Tumakbo hanggang sa manigas ang mga binte, hanggang sa masunog ang baga sa kakasinghap ng hangin. Tumakbo sa madilim na daan, natitisod sa bato, nahuhulog sa kanal, pero bangon ulit. Walang sino man sa amin ang nagpahinto, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ang yabag namin sa lupa at ang pintig ng puso naming sabay-sabay. Hingal na hingal, takot na takot duguan. Hindi namin alam kung dugo namin o dugo ng nilalang ang nasa damit namin. Pagdating namin sa baryo, mga 2:00 na ng madaling araw. Nagulat ang mga tao sa itsura namin. May nakakita sa amin si Aling Marta na naghahanda ng paninda, napasigaw. Nagising ang kapitbahay. Nilapitan kami. Basag ang damit, may mga kalmot at gasgas. Pinagpawisan ng sobra, basang-basa ang damit. At yung mga mata namin, nanlalaki pa rin sa takot, hindi makapagsalita ng maayos. Anong nangyari sa inyo? Saan kayo galing? Tanong ni Aling Marta. Si Totoy umiiyak. Si Boyet nanginginig. Ako hindi makaimik. Ang lumabas lang sa bibig ko. Manong Bert, ang jeep may halimaw. Kinabukasan, dinala kami sa albularyo ng baryo, si Aling Rosa. Siya ang matandang babae na kilala sa pag-alis ng usog, sa paggamot ng kagat ng aso, at sa pagpapaliwanag ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Sa may kubo niya kami dinala, sa may gilid ng ilog. Matanda na siya, Sir L. Halos hindi na makakilos, nakasandal sa upuang kahoy. Pero yung mata niya, matalas pa rin. Parang nakakabutas ng kaluluwa. Tiningnan niya ang mga sugat namin. Yung kay Totoy, may 3 mahahabang gasgas sa likod, parang kalmot ng malaking pusa. Yung kay Boyet may marka sa braso. Yung sa akin may mga pasa at galos. Hindi siya nagtanong agad. Tiningnan lang niya kami ng matagal. Pinasadahan ng kamay ang mga sugat, sinisinghot-singhot ang paligid. May amoy pa kayo, sabi niya. Amoy ng kabilang mundo. Yung babae, sinong kasama niyo? Tanong niya. Wala po. Yung babae na sumakay sa jeep. Yung nakaitim, yung nakabelo, sagot ko. At may kasama ba siyang iba? Lalaki matanda? Meron po. Isang matandang lalaki may sombrero at jacket. At saka, yung nilalang. Napailing si Aling Rosa. Tumingin siya sa malayo, parang may inaalala. Doon namin nalaman sa mga matatanda na ang nilalang na yon ay isang sigbin, isang alagad ng dilim na ginagamit ng mga mangkukulam sa pangangaso. Hindi raw ito ordinaryong hayop. Alaga ito ng mga taong may kapangyarihan. Isinugo para manakit, para manghuli, para magdala ng takot. At ang babae, hindi tao yon. Isa siyang aswang na nag-aanyong tao para makasakay sa huling biyahe at samahan ang kanyang alaga sa pangangaso. Gabing-gabi na kasi oras na nila. Ang mas ikinagulat namin, nalaman naming sa mismong baryo namin, sa kabilang ibayo ng ilog, may nakatirang pamilya na kilala sa pagiging mangkukulam. Hindi namin sila masyadong kilala, tahimik lang sila, umiiwas sa tao. At ang babae, ayon kay Aling Rosa, kamukha raw ng isa sa kanila na matagal nang patay. Patay na pero lumalabas pa rin sa gabi. Hindi kayo dapat sumakay sa huling biyahe, sabi ni Aling Rosa. 12:00, oras ng mga nilalang. Ang jeep ni Manong Bert, hindi lang tao ang sakay noon. Madalas, may mga hindi nakikitang pasahero. Kinabahan kami lalo. Ibig sabihin, sa tagal naming sumasakay sa huling biyahe, posible palang may mga kasabay na kaming hindi namin nakikita. Mula noon, hindi na kami nagbalik pa doon sa lugar na yon. Yung tulay na yon, iniiwasan na namin. Yung daang iyon, hindi na namin dinaanan kahit kailan. Hanggang ngayon, pag napapadaan ako sa bauan, umiikot ako sa ibang daan para hindi ko makita ang tulay na yon. Hindi na rin ako sumakay ng kahit anong jeep ng lampas 10:00 ng gabi. Kahit dito sa Maynila, kahit sabihin ng iba na ligtas naman daw, may kaba pa rin. Yung tipong pag sumakay ka ng bus sa gabi, tinititigan mo ang bawat pasahero,
Tinitingnan kung may anino sa ilalim ng upuan, inaamoy kung may mabaho. Hindi na nawala yon. Si Totoy, ilang buwang nilagnat pagkatapos ng gabing iyon. Halos mamatay. Sabi ni Aling Rosa, inabutan daw siya ng duling ng nilalang, yung masamang tingin na nagiiwan ng sakit. Inalagaan siya ng albularyo, pinainom ng mga dahon, pinaliguan ng tubig na may orasyon. Buti na lang, gumaling din. Pero hanggang ngayon, pag naaalala niya yon, nanginginig pa rin. Si Boyet lumipat ng Maynila ilang taon pagkatapos noon. Hindi na raw siya mapakali sa probinsya. Lagi raw niyang naririnig sa panaginip ang ungol ng nilalang. Hindi na siya bumalik ng Bawan. Si Manong Bert natagpuan nila kinabukasan sa may tulay. Duguan, sugatan, pero buhay. Hindi na raw siya nag-drive ng jeep simula noon. Ibinenta niya ang jeepney at nag-alaga na lang ng manok. Sabi niya sa amin, nung gabing iyon, habang nakahiga siya sa lupa, nakita niya raw ang babae at ang nilalang na nag-uusap. Hindi niya maintindihan ang wika, pero ramdam niyang pinag-uusapan nila kung sino ang dadalhin nila. Kung bakit kami pinili, hindi namin alam. Kung bakit kami binigyan ng pagkakataong mabuhay, hanggang ngayon misteryo pa rin. Natutunan ko na hindi lahat ng kwento ng matatanda ay gawa-gawa lang. Yung mga babala nila may dahilan. Yung mga orasyon nila hindi walang saysay. Yung takot nila sa gabi hindi duwag karunungan yon. Hindi nila kami tinatakot. Inihahanda lang nila kami sa katotohanang hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng bagay sa mundong ito. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, hindi naririnig ng tenga pero nararamdaman ng kaluluwa. Kung tutuusin, kaya niya kaming patayin lahat. Malakas siya, mabilis, walang kahoy na panlaban sa kanya. Pero bakit kami niligtas? Hindi ko alam. Siguro may dahilan ng Diyos kung bakit kami pinayagang mabuhay para ikwento ito. Siguro para may magbabala sa iba. Siguro para may maniwala. Hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako at natatakot kasi alam ko totoo sila. At nasa paligid lang natin, naghihintay sa tamang pagkakataon, nagmamasid sa mga huling biyahe, nag-aabang sa mga huling pasahero. Kaya mga kaibigan, kung sasakay kayo ng jeep sa gabi, lalo na kung huling biyahe na, tingnan nyo mabuti ang kasama nyo. Tingnan nyo ang mga mata nila. Amuyin nyo kung may kakaiba. At kung may sumakay na hindi bumaba, baka kayo na ang susunod na hindi makakauwi. Ako po si Edgar Egay de Magiba, isang mekaniko at ama ng 4 na anak, taga Bawan, Batangas, pero nandito na sa Quezon City. Maraming salamat po Sir L sa pagpapakwento. Sana po ay maging babala ito sa inyong mga tagapakinig. Huwag hamunin ng dilim at laging makinig sa payo ng nakakatanda. At kung sasakay kayo ng huling biyahe, magdasal kayo bago umalis. Baka hindi lang tao ang kasabay ninyo. Hanggang sa muli.